Pulso ni Marco. Uy, Mistachong, mga repa, mga pare ko, kamusta kayo dyan? Ayan na naman kayo, nagsilabasan na naman kayo dyan sa comment section, ha? Kayo nag-aaway-away na naman. At pinagkakamalan nyo na naman ito, nakamiyembro ninyo. Ay, naku. Huwag kayo ngayon mag-isip-isip dyan. Bansa natin ang nakataya Hindi ka naman dito. kasali sa GC, hindi ba? I-remind ko lang kayo, baka kayo nagkakamali. Aba, kakala nyo ikakulto nyo ito. Pangisi-ngisi kayo habang pinakikinggan ng mga sinasabi niya. Kay tatanga. Pasensya. Okay, etong sasabihin ko. Ako kasi nagbabasa habang kay nagmo-monolog dyan, Repa. Pero kahapon nga, yun ang nga sinasabi natin. Sabi mo nga doon sa yung think about it, hindi ba? Sinong susuri sa mga sumusuri? Ay sila rin. Yun na lang ang magiging sagot ko dyan. Ay kahapon, paulit-ulit kong naririnig pati nung isang araw yung sinasabi nilang parliamentary courtesy. Ay tinanong ko, itong ating repa ko isa, si Erwin Velasquez. Opo. Pero gusto mo ikaw nang magsabi, ano ba iyan? Kasi paulit-ulit yung sinasabi ng mga kapatid natin, naririnig natin, parliamentary courtesy. Sige na, bilisan na natin ito. Kaya ganun, ang bilis na ipasa ng budget ng Pangulo. Hindi ba? Lumusot agad. Dahil nga doon sa tinatawag nilang parliamentary courtesy na iyan. Kaya 20 minutos, wala nang mga tanong-tanong. Dahil nga daw sa parliamentary courtesy. Ibig sabihin daw niyan, sabi nung aking repa, ibigyan mo ng respeto. Parang unwritten rule nila yan eh. Di na kailangan pagdebatihan pa ito. Presidente yan eh. Sabi tuloy ni OVP, bakit sa akin walang parliamentary courtesy? Bakit? Sumagot yung mga nakapanig dito sa kabila. Ang sabi nila, wala naman daw kasing notice of disallowance ang Office of the President. Pero alam nyo, ako'y correct me if I'm wrong, sabi mo nga. If I'm wrong, then I'm not right. As far as I know, Repa, yan ay matagal nang ginagawa kahit nung sino pa ang presidente. Hindi ba? Yang parliamentary courtesy na iyan. May ganon? Napagkwentuhan tuloy namin kung anong ibig sabihin yan. Courtesy, hindi courtesy. Sorry, ganun sa amin sa tundok, courtesy. Parliamentary courtesy. Hotdog. Paano rin naman bibigyan ng parliamentary courtesy si BP Sara? Hindi nga humarap. Hindi nga nag-explain, hindi nga nakasagot. Nasaan? Kahapon, mayroon siyang representative doon. Napatanong tuloy ako sa aking sarili. Yun ba? Yun dapat ay representative ng taong bayan. Pero naging representative ni BP Sara. Wow. Kilala nyo na yan kung sino yan, ano? Pero, bakit ka napapatingin sa akin, Repa? Kahapon din nga sa Kongreso, kaliwat kanan. Kahit wala si BP, kanya-kanya silang manifestation. Hindi ba? Kanya-kanya silang mga pabida at pabibo doon. Ang dami nyo pang sinasabi. Sa dulo, hindi nyo namang ginawang zero budget. Yan ang sigaw ng taong bayan. Bigyan nyo na lang ng pondo para, di ba, para magkaroon ng, kumbaga, umandar pa rin yung kanyang opisina. Hanggang doon na lang. Dali lang, singit lang ako. Babatiin ko si Wating-Wating ng London. Ha? Oy, Diyan kamusta, sa- Repa? Ikaw, sino ba ang binoto mo? Si Wating-Wating ng London dyan sa UK. Araw-araw nanonood din sa atin. Kamusta Good ka naman, morning po. Wating-Wating? Mabuti ka pa dyan sa London, masaya ka. Wating-Wating, wala akong kinalaman dito kay Marco. Ha? Sige. Dito, Tuloy mo, pagkagulo-gulo Marco. na namin. Ayun nga sinasabi ko, ang daming yung manifestation, ang daming yung sinabi, bandang dulo. Hindi nyo naman tinapos yung usapan ng budget, hindi ba? Meron na namang isa pa. West Philippine Sea. Maghaharap-harap na naman kayo, hindi naman pupunta ulit ang vice-presidente. Para saan na naman yan? Pwede ba kayong makinig? Kung ako sa inyo, Madam Chair, kahapon, ginawa ko zero budget yan. Di tapos ang usapan. Bakit? O kaya, bigay nyo na lang papasweldo ng kanyang mga staff doon. Di tapos na ang usapan. Kaya lang, pinahaba ninyo. Ayoko na sanang daanan ito, pero kanina narinig ko sa iyo ang salitang tradisyon. Hindi ba? Yan din ay napag-usapan kahapon, tradisyon na ito. Di ba? Pagbigyan na natin ito. Pero hindi umubra ang salitang tradisyon kahapon. Bakit? Hindi nasagip ang dapat masagip.
Hindi ba yun ang kanyang party list? Ay, nako. Hindi nasakit, mga kapatid. Pero halang hiya naman yung tradisyon na iyan. Kaya meron din tayong tradisyon na walang accountability. Dahil dyan sa tradisyon yung iyan. Tama. Kaya meron mga nakukonsente dahil sa buwisit na tradisyon na iyan. Tama. Kung ako ang tatanungin, kung ako ang Madam Chair, i-goodbye na natin yung matagal na Tama. tradisyon na iyan. Yang courtesy na iyan. Hindi naman yan dapat pinapractice in the first place, hindi ba? Yun lamang ang sa akin. Kasi sa atin, na mga taxpayer, tradisyon nating malaman kung saan napupunta yung perang pinaghihirapan nating lahat. Tradisyon nating makita kung ito ba'y napupunta sa tama. Ang kaso, ibang tradisyon ang ipinatutupad nyo dyan. Tsaka, Magkano ko yan bang tradisyon? Walang tradisyon na above the law. Yun lang ang Tingin na masasabi ko dyan. Sek, may 200 ka dito. Sino ang may 200 dyan? Wala ako dyan, ha? Attorney, ang resibo. Dali lang, sisingit ako ulit. Pwede. May papatiin ka ulit, si Wating-Wating. Sino naman? O sige, batiin mo. Hindi kasi... Batiin ko lang si Kuya Will. Kay Kuya Willie Revillame. Oy, magandang umaga. Oo. Ay, tradisyon ko na rin manood ng Will to Win. Isa yan sa aking mga batiin ko na si tradisyon. Kuya Will. Kamusta, Kuya Will? Oo, Hindi ba, napanood mo nag-iba ba, ang Kuya? tono mo para lumambot ka. Narinig mo Ay, kay hindi Kuya lang, Will, ha? Balita ko'y magkakaroon ako ng jacket dito. Kaya ako'y lumambot. Ay, salamat naman. Tsaka si Menchi, yung kanilang pagkaganda-gandang producer. Sige, tuloy mo na yan. Tuloy mo na yan. Eh, yun na nga, sinasabi ko kanina, Repa. Tradisyon. Tradisyon. Oo. Tigilan nyo na. Alam Tigilan mo, nyo na yan. alam mo bang doon sa Bureau of Customs meron din tradisyon? Kaya nga yan, Bureau of Customs and Tradition. Opo. Hindi, ikaw talaga, Repa eh. Opo. Naisingit mo pa yung mga paborito mong mga ano dyan eh. Oo. Ayoko sabihin yung susunod na salita. Ang tradisyon doon, corruption. Magkano ko riyan? Bureau of Customs and Tradition. Abay, mas matindi ka. Nirekta mo. Kau na. Kau talaga. Ayun! I-abolish nyo na yan. Yun lang ang pakiusap ng taong bayan. I-abolish nyo na yung tradition na iyan. Every cent ng pera ng taong bayan should be accounted for. Hindi yung presidente nor the vice president. Hindi dapat inaalaw na hindi nako-question ng bawat budget. Pero napaisip tuloy ako doon sa mga pinagsasabi mo kanina. Tungkol sa mga classroom na issue na iyan at mga listahan na iyan. Bakit? Dapat meron tayong taga-busisi sa mga nagbubusisi. Totoo yun. Eh, nasaan yun? Saan ko hahanapin yun? Meron ba noon? Ay, last na lang Repa, alam ko nga sa kay sarap-sarap ng pagkakaupo mo dyan dahil 10:01 na. Ang masasabi ko lang doon sa video ni BP na sinasabi niya, 2 tao lamang ang nagdedesisyon dito sa budget ng bayan. 2 tao. Sa bahay kasi namin, isa lang. Ang nanay ko lang. Okay, peace out. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.